Isang pinagpalang gabi na naman po sa ating lahat and welcome pong muli sa ating pong weekly United Prayer dito po sa Rema. Kamusta po ang bawat isa? I pray and I believe na ang bawat isa po ay nasa mabuting kalagayan. At kung titignan po natin mga kapatid, ngayon ay May na. So halos mga ngalahati na naman po ang taon, pero praise God, nandito ka at nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon. Amen. Isa lang po ang ibig sabihin yan. Sa pagsama natin sa pagkilos ng Panginoon o paglilingkod sa Panginoon ay patuloy tayong sinasamahan ng Holy Spirit. Amen. Kung meron kang katabi, ngayon, congratulate mo. Sabihin mo, congratulations. Nandito ka muli. Amen. Alam nyo, itong mga panahong ito mga kapatid ay very crucial dahil sa amin pong mga taga-probinsya o sa mga Ilocano, sabi nga po nila ay gawat sa Ilocano. Ang ibig sabihin po ay panahon talaga ng kumbaga parang shortage or ito yung panahon na kung saan ay talagang mas pipiliin mo na kumita ng pera or maghanap ng mga bagay or i-spend yung oras para makakuha ng isasaing or makakuha ng kakainin sa araw na ito. Pero dahil sa nandito ka kapatid, isa lang ibig sabihin nun. Yung salitang gawat in Ilocano mga kapatid ay hindi na epektibo sa ating mga Kristiyano or hindi na effective sa'yo. That's why, congratulations. Amen. Ngayong linggo po na ito mga kapatid, no, napakaganda ng naitopic po at na-share ng ating pong mga kapastoran. It's all about Holy Spirit. Amen. And aware po tayo na ang Holy Spirit ay something or someone na technically speaking ay hindi natin nakikita. Pero gaya ng share ng ating mga kapastoran ay meron siyang crucial task sa ating mga Kristiyano. Actually, ito ang iniwan ng Panginoong Hesus nang sa ganon ay matulungan tayo upang makamtan or mapanatili yung tinatawag na salvation sa bawat isa. And most likely ay mas kumbaga na-activate ito or mas na-utilize natin kung depende kung paano tayo tumanggap sa Panginoong Hesus. At ngayong hapon nga ito mga kapatid, no, bibigyan natin ng review or itatakil natin yung mga bagay na ang sabi nga dito sa ating title this week ay what exactly does the Holy Spirit do? Amen. So, pag tayo po ay nagka-camping madalas po natin naririnig, no, ang Holy Spirit kapag tayo ay nagka-camping, kapag tayo po ay may Sunday service, kapag tayo po ay may Bible study. Yan, always po nating nire-request sa prayer o inaanyayahan na bumaba sa ating pong kalagitnaan. Amen. Nang sa ganun ay masamahan niya tayo para ma-enhance. And that's exactly what the Holy Spirit do. Siya po yung ating enhancer. Enabler. Kumbaga, sa ating pong makabagong pananalita ngayon po, ay siya yung nag-enable sa atin para maging epektibong Kristiyano or epektibo sa paglakad o paggawa ng mga tungkulin na iniatang ng Panginoon. We are all aware mga kapatid, no, na gaya nga po ng sinabi ni Pastora Jevany nung Monday mga kapatid, no, na unang-una ang sinasabi po dito na ang Holy Spirit ay nagtuturo. So it teaches. So tinuturuan niya tayo ng mga bagay na dapat nating malaman para makasunod ng maayos sa gawain ng Panginoon. Amen. At nandito rin yung sinasabi na it guides us. Ibig sabihin, once na pag tinuro niya kung ano yung mga dapat nating gawin, hindi lang basta ibinigay yung information, ganito ang gagawin mo, and then pababayaan na tayo. No. Ang ginagawa ng Holy Spirit ay ginaguide tayo na ito ang gagawin mo, at habang ginagawa natin yung mga bagay na yon, nandyan siya na nakabantay. Gaya ng isang teacher, no? Ang isang teacher po,
na napakalaking ambag po talaga nila sa development ng isang bata. Alam po ninyo ha, pag ang isang bata ay tinuturuan natin magsulat. So hindi mo siya pwedeng basta turuan lang kung paano ang gagawin. Supposedly, binabantayan mo because all throughout nung proseso ay merong tendency na magkamali. That's why nandyan ang Holy Spirit, not just to teach, but also to guide. At andun din mga kapatid na nasabi dito, the Holy Spirit gives strength. Nagbibigay ng lakas. Kapag tayo ay nanghihina, we always ask the presence of the Lord through the Holy Spirit upang magampanan natin yung mga bagay, yung mga challenges. Ito sa story nga ng Bible, ito yung nagda-drive sa lahat ng character para matapagtagumpayan yung mga bagay or even yung mga near-death experiences. It gives strength. Bibigay ng lakas. At ang sabi niya, it speaks. Ibig sabihin, nangungusap sa atin ang Holy Spirit. Nangungusap sa mga bagay na itinuturo niya. Nangungusap sa mga bagay na nais niyang ipabatid sa atin upang mai-guide niya tayo sa tamang landas. And syempre, sabi niya dito, it comforts. It intercedes, it instructs, and it sanctifies. And nakikita po natin, napakaraming ambag ng Holy Spirit sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Sa paglakad natin sa kalooban ng Panginoon, ito yung task niya. Gaya nga ng sinabi ko kanina, siya ang ating enabler. Siya yung ating enhancer. Hindi tayo bumabase normally sa lakas natin, kundi bumabase tayo sa pagkilos ng Holy Spirit sa buhay natin para magampanan natin yung mga bagay na ito. Pero may isang question, mga kapatid, no? Kung ang isang Kristiyano na sinasamahan ng Holy Spirit ay natuturuan, nag-guide, nako-comfort, nabibigyan ng lakas, nakausap ng Holy Spirit, bakit dumarating sa point na ang isang Kristiyano, kahit naturuan, hindi natututo? Kahit na igina-guide, ay napupunta pa rin sa maling daan. Kahit nabigyan na ng lakas, bandang huli, nangihina pa rin. Bakit dumarating sa punto ng isang Kristiyano na kahit kasama na ang Diyos sa buhay, kahit kasama na ang Holy Spirit sa buhay, ay hindi umiepekto? Unang-una, kailangan natin po, uunawain po natin, no, ang Holy Spirit. Ayun po, sa Old Testament, may share ko lang po. Sabi po ng mga Bible scholar, even po sa, kung marirealize po natin, ang Holy Spirit po kasi ay, ang sabi po doon ay, bestowed upon. Kumbaga, ikinaloob ng Diyos, pinababa ng Diyos para i-guide ang mga tao. And most likely, kapag ang isang tao that time gumawa ng hindi okay or taliwas sa kalooban ng Diyos, umaalis, lumalayo. Kagaya nga po na nangyari kay Haring Saul, na umaalis. Pero nang dumating po ang Panginoong Hesus, tayo mga Kristiyano, ipinangako niya sa atin ang Holy Spirit. Sabi niya po sa John 14:17, ang sabi niya po dito, babasahin ko po, siya ang banal na espiritu na tagapagturo ng katotohanan. Hindi siya matanggap ng mga taong makamundo dahil hindi siya nakikita ng mga ito. Pero kilala niyo siya dahil kasama niyo siya at sa inyo magpakailanman. Sa English version po nito, mga kapatid, He lives in you. Nasa sa inyo. O pinagkaloob ko na sa inyo. Ito yung ipinangako ng Panginoong Hesus nang siya po ay, bago siya ma-arrest sa krus ng Kalbaryo. The Holy Spirit now lives in you. So, ibig sabihin, mga kapatid, it's something that indicates permanently. Kuya Joe, paano yun? Kung ang Holy Spirit ay permanente na sa buhay naming mga Kristiyano, nating mga Kristiyano, bakit
Kung tinuturuan tayo, bakit hindi tayo natututo? Gayong sinabi naman na nasa sa atin na. Alam niyo mga kapatid, no? Isang bagay kung bakit nahihirapan ang Holy Spirit para turuan tayo ay dahil sa nakikinig pa tayo sa ibang turo. Bakit hindi tayo mag-guide? Kasi bakit? Tumitingin pa tayo sa guidance ng iba. Bakit tayo nangihina? Kasi hindi tayo dumedepende sa lakas na binibigay niya. Dumedepende pa tayo sa ibang source ng lakas, which is normally sa lakas natin, sariling kakayahan. Bakit hindi tayo kinakausap? Kasi iba ang kinakausap natin sa panahong supposedly dapat kinakausap natin siya. Mga kapatid, ang Holy Spirit sa atin ay nandito na. Permanent na. Pero alam niyo mga kapatid, no? Kung bakit hindi makakilos or bakit nare-restrict ang pagtuturo at pag-guide ng Holy Spirit. Tayo kasi mga Kristiyano, minsan or madalas, hindi tayo nakokontento. Sabihin mo sa katabi mo, hindi tayo nakokontento. Alam niyo isang story po sa Bible, na isang sikreto na shinare po ni Paul sa mga taga Philippians. Amen. Isang shinare po niya. Kung babasahin ko po. Ito po yung sikreto na bakit kaya si Paul ay hindi mamatay-matay, nahihirapan at patuloy siyang he looks like unstoppable sa kanyang ministry. Yung pag-guide sa kanya ng Holy Spirit, bakit ganun na lang siya kadaling turuan? Ganun na lang siya kadaling i-guide? Ganun na lang siya kadaling ingatan ng Holy Spirit? Alam niyo, meron po siyang sikretong binanggit. Sabi po niya sa mga taga Philippians. Sabi po niya, Philippians chapter 4 verse 10. Chapter 4 verse 10 to 13. Sabi po niya dito, lubos ako nagagalak sa Panginoon dahil muli niyong ipinakita ang pagmamalasakit niyo sa akin. Alam kong lagi kayong nagmamalasakit sa akin. Kaya lang, wala kayong pagkakataong maipakita ito. Hindi ko sinasabi ito dahil nanghihingi ako ng tulong sa inyo. Sapagkat natutunan kong maging kontento anumang ang kalagayan ko. Marunong akong mamuhay sa hirap o ginhawa. Natutunan ko ang lahat ng ito kaya maging anuman ang kalagayan ko, busog man o gutom, sagana o salat, kontento pa rin ako. Kaya kong harapin ang kahit anong kalagayan sa pamamagitan ng tulong ni Kristo na nagpapatatag sa akin. So, alam niyo ba, no? Bakit kaya despite ng gutom, despite ng kahit busog siya, kahit mahirap, ay andun pa rin yung madaling pagkilos ng Holy Spirit. Alam niyo ang sikreto na shinare po ni Paul dito? Ang sabi po dito, natutunan kong makontento. Kapatid, ang Holy Spirit kaya tayo nahihirapang turuan dahil hindi tayo nakokontento sa kung ano yung tinuturo sa atin. Humahanap pa tayo ng ibang way para matutunan yung mga bagay na naririnig na natin mismo sa atin o itinuturo na sa atin ng Diyos. Nahihirapan ang Holy Spirit na i-guide tayo kasi bakit? Sinasabi ng Holy Spirit na nananahan na sa atin, permanent nang nasa atin, dito ka dumaan. Pero pilit nating hinahanapan yung daanan na kung saan tayo komportable. Napakarami pong istorya sa Bible, no, amen, na nagiging example na despite of the guidance na binigay ng Diyos through the Holy Spirit, bakit tayo nag-fail? Kasi sabihin mo sa katabi mo, hindi ka kasi kontento. Hindi kasi tayo kontento. Which is, shinare ni Paul, ito yung sekreto ko. Nagpapasalamat ako. Kasi regardless of the challenges that I face, kinaya ko.
Makagat man ako ng ahas, or palutang-lutang man ako kung saan. Ayun, nandun yung contentment niya sa kung ano ang tinuturo sa kanya ng Holy Spirit. Hindi siya nakikinig sa iba. Hindi siya humihingi ng guidance sa iba. Hindi siya nagsisik ng comfort sa iba. Nakokontento siya sa kung ano ang binigay ng Diyos sa pamamagitan ng Holy Spirit. At gusto ko lang po i-add, no? What exactly does the Holy Spirit do? Ayun mga kapatid, ang sabi niya po dito, isa sa mga tungkulin ng Holy Spirit ay mag-impart ng pagmamahal sa ating mga Kristiyano. Mag-impart ng pagmamahal. Sabi po niya sa Romans, no? Romans 5, chapter 3, verse 3 to 5. It imparts love and hope. Ang Diyos ay nag-i-impart through the Spirit, the Holy Spirit, ng pagmamahal at ng pag-asa. Kaya nga mga kapatid, kung tayo ay hindi kontento sa pagmamahal at sa pag-asa na ibinibigay ng Diyos through the Holy Spirit, nahihirapan ng Holy Spirit para turuan tayo. Nahihirapan tayong matuto. Nahihirapan tayong makakuha ng comfort sa kasalukuyan nating buhay. Nahihirapan tayong kausapin ng Holy Spirit dahil hindi tayo nakokontento. Na even sa pinaka-general task ng Holy Spirit na magbigay ng pagmamahal ay hindi tayo nakokontento. Humahanap pa tayo ng pagmamahal sa iba. Ito ang isang bagay na nagpapahirap sa buhay ng isang Kristiyano. Uncontentment. Kaya despite of the things na napaka sipag ng Holy Spirit pagdating sa atin, dahil nanirahan na siya dito dumarating pa rin sa buhay natin yung failure. Because we refuse and we are not contented to what was given to us by the Lord through the Spirit. Amen. Praise the Lord. Tunay nga na napakabuti ng Diyos dahil muli ay binigyan tayo ng pagkakataon na makapag-aral ng kanyang mga salita. At napakaganda ng shinare na ating mga kapastoran sapagkat muli ay tinalakay natin, no? Ano ba yung ginagawa ng banal na spirito sa buhay natin? Amen. Ano ba yung ipinangako ni Jesus nung time na siya ay aalis na rito sa mundo at sinabi niya na huwag kayong aalis hanggat hindi niyo nakukuha yung espiritu na ipagkakaloob sa atin ng Panginoong Jesus. Amen po, which is yung Holy Spirit. Amen. At natalakay nga po ng ating mga kapastoran yung iba't ibang mga bagay na ginagawa sa atin ng banal na spirito. Na kapag tayo ay isang mananampalataya, umasa tayo na makaka-receive tayo ng mga ganitong bagay. Bilang mananampalataya, bilang lingkod ng Diyos, marireceive natin itong mga regalo na to. Amen po, yung pag-guide sa atin, yung pag-teach sa atin. Amen. At gaya ng shinare po ni Pastor Maya, no, yung Holy Spirit, nagpo-convict din siya. Amen po. Magkaiba po ang conviction sa condemnation, mga kapatid. No, hindi po sila parehas. When we say conviction, it is the change of heart. Amen po. Kumbaga, akala natin ito yung konsensya na bago mo gawin sasabihin sa'yo ng Holy Spirit na wag mong gawin yan. Actually, hindi yun conviction. No? The Holy Spirit teach us to choose what is right. No, that is wisdom. No, pag nakita mong hindi dapat gawin, hindi mo nagagawin because the Holy Spirit gives you wisdom through teaching. Amen. Ano yung conviction, mga kapatid? Ito yung nararamdaman natin kapag tayo ay nakagawa na ng mali. No, ito yung nararamdaman natin kapag tayo ay nagkamali ng pagpili, no? Conviction does not hindi niya inaalis yung bunga ng maling desisyon. Actually, hindi tayo exempted sa bunga ng ating mga nagagawang mali. Kasi sabi nga po sa Galatians, what we sow is what we reap. We always get
the bunga, no? Lagi natin nakukuha yung bunga ng mga bagay na ginagawa natin. Pero during those time na tayo ay nakagawa ng mali, doon tayo kakausapin ng Holy Spirit na may kasamang pag-ibig. At sasabihin niya sa atin na maaring nagkamali ka ngayon, pero magsimula tayong muli. Amen po, magsimula tayong muli. And mostly, mga kapatid, doon sa mga bagay na nagkamali tayo, doon tayo gagamitin ng Diyos na mas effective. Amen po? Doon natin masasabi na naranasan ko yan at tinuruan ako ng Diyos kung paano bumangon at magsimula muli sa pagkakamali na yan. Amen. Kaya nga po hindi mga anghel ang dinala ng Diyos upang magturo ng gospel. Sapagkat ang mga anghel ay hindi nakaranas ng kapatawaran. Ngunit tayo mga tao, despite ng paulit-ulit nating pagkakamali, ay paulit-ulit din tayong pinapatawad ng Panginoon. And through Holy Spirit, tayo ay nakakapagsimulang muli at tayo ay gumagawa ulit ng panibagong simula. Amen? At yung mga bagay na nagawa natin noon ay hindi na niya naaalala. Kaya nga po ang laging sinasabi sa atin, huwag kang mamingwit sa dagat ng mga bagay na nakinalamutan na ng Diyos. Amen po? Ang Panginoon, kapag ikaw ay kinausap niya, ang Holy Spirit, pag kinausap niya tayo, when it regards sa ating pagkakamali, ang maaalala lang natin ay yung pagmamahal na naramdaman natin during darkest time. Amen. While condemnation, mararamdaman natin na wala ka ng pag-asa. No? Hindi ka na patatawarin. No? Iyon yung nararamdaman natin kapag tayo ay lumalayo sa banal na spirito. Kasi the more na malapit tayo sa Holy Spirit, mas malakas ang pag-comfort at pagmamahal ng Diyos. Samantalang kapag tayo ay lumayo sa banal na spirito, mas malakas ang tinig ng kaaway sapagkat hindi na tayo napoprotektahan ng Holy Spirit. Amen? Sabi niya po rito, no? The Holy Spirit always leads us. Amen? Ang Holy Spirit, kapag naglilid yan, hindi yan nahuhuli. Lagi yan nauuna. Amen? And sabi nga po, yung revelation na tinuro po ni Pastora Lovely, no? Kasama rin po ito sa paglilid niya. Kasi ayaw ng Diyos na nasusurprise tayo sa mga mangyayari sa buhay natin. Ayaw niya na nagugulat tayo sa mga kaganapan na mangyayari. Kaya nga, as a leader, as Holy Spirit leads us, sasabihin niya sa atin yung mga bagay na dapat nating ipanalangin, dapat nating paghandaan, dapat nating gawin. Amen po. Ang Holy Spirit kasi mga kapatid, no, siya yung nagbibigay sa atin ng hint, no? Sabi nga po ni Paul, no, maaaring sa ngayon may kalabuan pa, ngunit pag nagpatuloy ka, lilinaw din ang lahat. Amen. Minsan sasabihin sa iyo ng Holy Spirit, no, gawin mo to, pero hindi mo maunawaan. Pero eventually, pag sumunod ka, kapag nandun ka na sa senaryo na yon, saka natin marirealize, kaya pala hindi ako pinadaan ng Holy Spirit, ng Diyos sa lugar na yon kasi mapapahamak ako. Kaya pala sinabi ng Holy Spirit na layuan ko tong tao na to kasi hindi magiging maganda yung idudulot niya sa buhay ko. Kaya pala nilayo niya ako sa taong ito kasi mawawala ako sa kalooban niya. Amen po. Don't make it wrong mga kapatid. Ang Holy Spirit, hindi kanya gagawing miserable. No, minsan sabihin mo, nang dahil sa pagsunod ko sa Diyos, nang dahil sa pakikinig ko sa Holy Spirit, nawalan ako ng kaibigan. Nawalan ako ng mga kakilala, nawalan ako ng makakasama na akala mo masaya. Pero alam nyo, mas gusto ng Holy Spirit na sa ngayon nagsasuffer ang ating katawan, ngunit ang espiritu natin ay maliligtas. Hindi natin nakikita, maaaring hindi natin nakikita sa ngayon yung sense o yung kalagahan ng mga bagay na pinagagawa sa atin ng banal na spirito, no? Pero eventually mga kapatid, malalaman natin na higit pa sa mga bagay na inaakala natin, yung kaya ibigay ng Holy Spirit. Amen po? Ngayon po mga kapatid, huwag po tayong malito. Kasi minsan, naririnig natin yung salitang anointing. Amen po? Ano ang pagkakaiba, titina, ng anointing sa Holy Spirit? Are they different identity? Anointing and Holy Spirit? Hindi po mga kapatid. Sabi niya po rito, anointing signifies empowering presence of God, enabling individual to perform act and service, ministries and healing.
That means, anointing, it is the power of the Holy Spirit through our life. Amen po. Kaya nga po tayo, dumarating yung time na nagiging anointed ka when it comes sa pagpapagaling, nagiging anointed tayo when it comes sa pag-share ng Word of God, nagiging anointed tayo when it comes sa pag-preach ng gospel, sa pag-teach. Amen po. Nagiging effective tayo sa ministry. So because anointing, it is the power of the Holy Spirit sa buhay natin. Amen po. Kaya nga po, sabi niya po rito mga kapatid, no, ito po ay ating ano na rin po to, ito ay na-topic na rin po sa isa sa ating mga camping. Sabi niya po rito, the anointing you receive from God abides in you. No, nabanggit nga po ni Kuya Joe kanina, nananahan sa atin ang banal na spirito. Ang sabi niya po rito, and you do not need anyone to teach you this. Instead, because God's anointing teaches you about everything and is true and not a lie, abide in Him as He taught you to do. Amen. Ibig sabihin mga kapatid, ang anointing ng Holy Spirit, ang power of the Holy Spirit sa buhay natin, ito yung magbibigay sa atin ng katalinuhan, ng karunungan, kung ano yung mga bagay na dapat gawin natin. Amen. Gaya po ng na-share po ni Kuya Joe kanina, isa sa mga na-impart po ni Paul, na sinabi niya isang sekreto niya is natuto siyang makontento. Amen po, natuto siyang makontento, hindi sa kalagayan niya mga kapatid, don't make it wrong, na kapag ikaw ay mahirap ka, ay makontento kang mahirap, no. Ang sinasabi ni Paul dito mga kapatid, makontento tayo sa kung ano yung pinagagawa sa atin ng Diyos, kasi alam natin sa mga pinagagawa niyang ito, meron tayong makukuhang provision and favors. Amen. Kaya nga po si Paul, kahit anong gawin sa kanya ng mga tao, saktan man siya, patayin man siya, walang nangyayari sa kanya. Kasi isa yon sa mga provision na binigay sa kanya ng Holy Spirit. Kasi bakit? May task pa siya na gagawin. Amen. As long as nandun tayo sa paglilingkod at nasa pagsunod tayo ng Panginoon, nasa pagsunod tayo sa Panginoon, mga kapatid, hindi mo dapat alalahanin yung mga bagay na inaalala na ng Diyos. Kasi bago pa man tayo ipanganak, alam na niya kung ano yung pagkakatawag natin at inihanda niya na tayo sa mga ganitong bagay. Amen? At alam niyo po mga kapatid, marami na rin mga Kristiyano or mga lingkod ng Diyos, ang bagamat sila ay sinasamahan ng Holy Spirit ay nagkakamali pa rin. Amen? Bagamat sila ay sinasamahan or kinakausap na ng banal na spirito ay nagkakamali pa rin. Alam nyo mga kapatid, nagiging epektibo ang Holy Spirit or ang anointing, no? Yung power of the Holy Spirit sa buhay natin if we have fully surrendered life, no? Kung tayo ay fully surrendered sa Lord, kung ang lahat sa buhay natin ay sino-surrender natin sa Diyos, lahat ng parte ng buhay natin, family, love life, career, no, pag-aaral, pangarap mo, kung lahat ng bagay na yan ay pinagkatiwala mo sa Diyos, mga kapatid, alam nyo, mas madali nakakakilos ang banal na spirito. No? It's not about the Holy Spirit, no? Kasi sabi nga po mga kapatid, bakit ganon? Ate Tina, sa eskwelahan, isa lang naman ang teacher, pero ang estudyante, iba-iba ang grado. No, bakit iba-iba? Bakit may mga natututo? Bakit may hindi natututo? Bakit meron nagsasucess? Meron hindi nagiging successful? Bakit iba-iba? Is it about the teacher? Is it about the Holy Spirit, mga kapatid? Kung bakit ang iba sa ating mga Kristiyano ay nagfe-fail? Alam niyo po, even Judas have the great teacher. Even Judas have the great guide. Kasama niya ang Panginoong Hesus buong buhay niya, ngunit bakit pa rin siya nagkamali? Kapatid, it's all about character. Kapag hindi tayo madaling turuan ng Holy Spirit, kapag tayo ay mayroon pang ugali, no, na hindi pa rin natin aalis hanggang ngayon, na we always think na we are greater than anyone else. No, kapag tayo ay hindi na maturuan ng banal na spirito, doon nahihirapan kumilos ang Diyos. At doon pumapasok, minsan natatanungin natin, Lord, bakit hindi ko nakukuha yung mga provision na to?
It's not because ayaw ng Diyos, it's because merong humahad lang para mas makakilos ang Panginoon. Kapatid, ang Holy Spirit, lagi lang siya available. Lalo na kapag ini-entertain natin siya sa buhay natin. Kapag wini-welcome natin siya sa buhay natin, wini-welcome natin siya sa bawat aspeto ng buhay natin. Amen po? Ang Holy Spirit, mga kapatid, lagi siya nakahandang tumulong. Lagi siya nakahandang sumubaybay. Lagi siya handang sumama. No? Ang Panginoong Hesus, mga kapatid, hindi mo masasabi na mahirap siya nung siya ay naglilingkod dito sa lupa. Siya ay well-off. At paano mo masasabing well-off siya? Samantalang sinabi nga ng Panginoong Hesus, no? Mabuti pa daw ang asong gubat, may matutulugan. Ngunit siya na anak ng tao ay walang matutulugan. Maniwala ka, kapatid, ang Panginoong Hesus ay napakayaman nung nandito sa lupa. Wala kang makikitang mahirap na may treasurer. That means, meron siyang treasure dito sa lupa. Pero kailangan niyang manatili doon sa humble life. It's because nandun siya sa pagmi-minister. Nandun siya sa pagmi-ministry. No? Kung mapapansin natin, even yung mga kawal nung siya ay hinubadan para ipako sa krus ng Kalbaryo, ang kanyang mga damit ay pinagpustahan. Mga kapatid, kung ang damit ng Panginoong Hesus ay walang halaga, bakit kailangan nila pagpustahan? That means, quality yung damit na sinuot ng Panginoong Hesus nung siya ay nabubuhay dito sa mundo. Amen po. Maaari na hindi nakita ng mga disipulo kagaya ni Judas. Hindi niya nakita na ang kasama pala niya ay isang hari. Sapagkat iniisip niya isang hari ay nakatira sa kastilyo, nakatira sa mansyon. Amen po, mayaman. Pero alam niyo po kung ano dala ng Panginoong Hesus? Provision na mula sa Ama. Provision na binigay sa kanya. Habang siya ay nandito, ginagabayan siya ng banal na spirito at ang sabi niya, ang pagkain ko ay sundin ang kalooban ng Diyos. Kapatid, yun ang ino-offer sa atin ng Holy Spirit, no? Ang goal ng Holy Spirit ay magawa natin ang kalooban ng Diyos. At isang kagalakan sa banal na spirito, kung makikita niya na tayo ay sumusunod at patuloy na tumatalima sa pagkakatawag niya sa atin. Kapatid, sa mga oras na to, samahan niyo po kami sa pananalangin. Patuloy natin itaas sa Panginoon yung mga bagay na madalas, mahirap natin i-give up. No? Pero ito sinasabi ng Panginoon, bago mo pa man isipin yan, inisip na niya yan. Kaya kung nakahihirapan kang ibigay ang bagay na yan na nagiging dahilan upang hindi mo maranasan ang napakasarap na pakiramdam na kasama ang banal na spirito, ito na yung time. No? Ibigay natin sa Diyos sa mga oras na to yung mga nararamdaman natin. Lord, alisin mo yung mga bagay na humahadlang sa akin upang patuloy kitang maranasan. No, yung galit, yung sama ng loob, yung katigasan ng ulo, katigasan ng puso. No, yung kaisipan na akala natin alam natin ang lahat. Ito yung time upang magpakumbaba tayo sa Panginoon. Mga kapatid, it's okay not to be okay, lalo na sa harapan ng Diyos. No, sapagkat kung kailan tayo mahina, dun malakas ang Panginoon. Kaya mga kapatid, sa mga oras na to, umawi tayo sa Panginoon, idulog natin ang ating mga puso sa Kanya at hayaan natin na patuloy na manguna ang banal na spirito sa buhay natin. Hallelujah. Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Papuli kami, Lord, lumalapit sa iyo, Diyos. Sa mga oras na ito, Panginoon, sa mga kasama po namin, Panginoon, sa pananalangin, O Lord. Malaya kang pumilos, O Diyos. Tunay nga, Lord, na walang hadlang sa iyo, Panginoon. Sapagkat, Lord, ikaw ay nananahan sa amin. Malaya kang pumilos, Holy Spirit. Patuloy kang manguna sa buhay namin at patuloy mo siya sa atin ang puso namin, O Diyos, na ikaw lang, Panginoon, yung patuloy na sundin, Panginoon, sa buhay namin. Salamat, Ama, i-comfort mo kami, O Diyos. Upang maranasan namin ang pagkilos ng banal na spirito mo, O Diyos. Hallelujah, Panginoon. Holy Spirit, manguna ka, Panginoon, sa buhay namin. Manguna ka, banal na Espiritu. Manguna ka, banal na Espiritu. Upang
yakapin at magbigay lakas sa amin. Manguna ka, banal na Espiritu. Hallelujah, Jesus. Manguna ka, banal na Espiritu. Manguna ka. Manguna ka, banal na Espiritu. Upang kami yakapin at magbigay lakas sa amin. Manguna ka, banal na Espiritu. Upang kami yakapin at magbigay lakas sa amin. Manguna ka, banal na Espiritu. Upang kami yakapin at magbigay lakas sa amin. Manguna ka, banal na Espiritu. Upang kami upang kami yakapin at magbigay lakas sa amin. Manguna ka, banal na Espiritu. Panginoon, napuri ka manguna sa amin, O Diyos. Manguna ka, banal na Espiritu. Manguna ka. Manguna ka, banal na Espiritu. Upang kami yakapin at magbigay lakas sa amin. Manguna ka, banal na Espiritu. Upang kami yakapin at magbigay lakas sa amin. Manguna ka, banal na Espiritu. Upang kami yakapin at magbigay lakas sa amin. Manguna ka, banal na Espiritu.
upang kami yakapin at magbigay lakas sa amin. Mamunang ka, banal na Espiritu. Panginoon, yakapin mo kami, O Diyos, upang kami yakapin at magbigay lakas sa amin. Mamunang ka, banal na Espiritu. Upang kami yakapin at magbigay lakas sa amin. Mamunang ka, banal na Espiritu. Salamat, Panginoon, Holy Spirit. Oh, salamat. We appreciate you, Holy Spirit. Oh, dakila ka. Salamat, Panginoon. Siamo kay Siamo kay Oh, salamat. Salamat, Panginoon. Oh, we worship. Kami yakapin at magbigay lakas sa amin. Mamunang ka, banal na Espiritu. Yakapin at magbigay lakas sa amin. Mamunang ka, banal na Espiritu. Upang kami yakapin at magbigay lakas sa amin. Mamunang ka, banal na Espiritu. Mamunang ka,
banal na Espiritu. Manguna ka, banal na Espiritu. Hallelujah, O Lord. Maraming salamat sa hapong ito, Panginoon, na muli kami ay pinaunlakan mo, Panginoon, na magkasama-sama para makapanalangin sa iyo, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, kami nagpapasalamat, Panginoon, sa ipinagkaloob mo, Panginoon, na magiging guidance sa amin. Yung buhay namin bilang isang Kristiyano, Panginoon. Tunay nga, Holy Spirit, na ikaw ay nananahan sa bawat isa. Lord, i-claim namin ang katagumpayan ng bawat gawain sa mga susunod pang araw. Lord, tinataas namin ang buhay ng aming mga leaders, pastors, and elders sa Evangelistic Church International. Tinataas namin ang buhay ng aming presidente, si President Marcos, Panginoon, ay bigyan mo siya, Panginoon, ng wisdom, knowledge, and understanding, papamunuan pamuli ang Pilipinas sa mga susunod pang termino niya. Lord, tinataas namin ang buhay ng aming senior pastor, Panginoon, si Pastor Boy. Yes, O Jesus. Tunay nga, Panginoon, na patuloy mong pag-alabin, Panginoon, ng Holy Spirit na naan sa Kanya, Panginoon. Sa ganun, Panginoon, ay patuloy siyang turuan, Panginoon, patuloy siyang i-guide, patuloy siyang i-comfort sa paglilid niya sa aming mga churches, Panginoon, sa mga senior pastors at mga district pastors, Panginoon. Sa lahat ng Kanya nasasakupan. Yes, O God. Lord, nagras namin ang buhay ng aming mga district pastors at po ng kanilang mga local pastors Yes, at O mga Jesus. outreaches, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, ay ikaw din, Panginoon, ang siyang bibigay ng pag-alam, Panginoon, ng kanilang mga puso, Panginoon, upang masundan, Panginoon, o masunod ang kalooban ng Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na ipagkaloob mo sa kanila yung contentment sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Yes, O Jesus. Contentment, Panginoon, na mamuhay sa dakilang kalooban mo, Panginoon, Yes, sa paglakad sa kalooban mo, Panginoon. Alam namin, Panginoon, at patuloy mong i-reveal sa kanila, Panginoon, kung ano ba yung nararapat. Na sa ganun, Panginoon, ay patuloy mo kaming maturuan, Panginoon. Patuloy Yes, mo Jesus. kaming mai-comfort, mai-guide. Patuloy mong mai-reveal yung magandang plano mo sa bawat isa. Yes, O Lord, tinataas namin, Panginoon, ang darating na camping, Panginoon. Yes, O Lord, Jesus. yan na namin ang katagumpayan dito, Panginoon. Salamat. At alam namin, Panginoon, na ang Holy Spirit, muli, Panginoon, na nanahan sa bawat isang mag-aatin ng camping, Panginoon, siya mangunguna sa camping na ito, Panginoon. Lord, Yes, O Lord. ikaw ang bahala, Panginoon, sa mga finances ng aming mga churches, Panginoon. Yes, O Jesus. Ikaw bahala, Panginoon. Alam namin na ikaw magbibigay ng lakas ang bawat isa, Panginoon, ng comfort sa mga nangungulilang nalalayo sa kanilang mga pamilya. Yes, O Jesus. Dahil para lamang, Panginoon, na may pagpatuloy ang kalooban mo. Lord, Yes, O Lord. ikaw ang bigay sa kanila ng kaligtasan at kagalingan, Panginoon, at complete Yes, O guidance, Jesus. Panginoon, sa pamamagitan ng Holy Spirit na pinagkaloob mo sa bawat isa. Yes, O God. Mas namin ito sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Salamat, Ama, sapagkat, Lord, patuloy mo kami, O Diyos, binibigyan ng opportunity na makapag-aral ng iyong mga salita, O Diyos. Salamat sa Holy Spirit na patuloy mo pinagkakaloob sa amin, O Diyos. Tunay nga, Lord, alam namin, O Diyos, na ang banal na Espiritu na pinagkaloob mo ang siyang nagiging dahilan kung bakit kami nagiging matapang, Panginoon, sa pagharap, Panginoon, sa mga nararanasan namin, O Diyos, kung paano kami, Panginoon, natututong tumayo, Panginoon, sa perpektong kalooban mo. O Diyos, hayaan mo, O Lord, na sa buhay namin, Panginoon, ay patuloy kang makita ng mga tao, O Diyos, na hindi pa nakakakilala sa iyo, God. Lord, patuloy namin pinagkakatiwala, tinataas sa iyo, O Diyos, yung mga trainings, Panginoon, na nagaganap, O Diyos, sa iba't ibang district, O God. Lord, aking dalangin, Panginoon, na sa bawat workers, Panginoon, na napupunta, Panginoon, sa bawat distrito, Panginoon, upang mag-training, O Diyos, ay Lord, nakita nila, Panginoon, yung pagkilos mo, Panginoon, sa buhay nila, Panginoon, maging Lord, sa buhay ng kanilang pamilya, O Diyos. Salamat, Ama, sapagkat, Lord, binibigyan mo kami, Panginoon, ng burden, Panginoon, sa bawat kaluluwa, O Diyos, na siya, Lord, na mahalaga rin sa iyo, O God. Salamat, Ama, sa mga mabubuksan pang simbahan, O Diyos, sa mga simbahan pa, Panginoon, na itatayo, O Lord, ngayong taon, O Diyos. Salamat, Ama, Panginoon, sa mga buhay, Panginoon, na mga taong katawagin mo sa lugar na yan, O Diyos.
Gawin din, Panginoon, na patuloy mo ingatan, gabayan, proteksyonan, Panginoon, na aming senior pastor, Panginoon, sa kanyang pagpunta, Panginoon, sa mga anniversaries, Panginoon, ng bawat simbahan, O Diyos. Ikaw, O Lord, yung patuloy na mag-ingat sa kanya, O Diyos. We apply the blood of Jesus, Panginoon, sa kanyang sasakyan at patuloy mo, Panginoon, na bigyan, Panginoon, ng wisdom, Panginoon, ang hahawak, Panginoon, ng kanyang madibela, O Diyos. Salamat, Lord, sa provision mo sa kanyang buhay, Panginoon, sa pangungusap mo, sa pagbibigay mo, Panginoon, ng mga vision, Panginoon, dito sa simbahan mo, O God. Maging, Lord, sa mga tumatayong helping ministry, Panginoon, ng Kabuuan na Lima Evangelistic Church Ministry, Panginoon, International, O God, sa mga helping ministry, Panginoon, na tinawag mo, O Diyos, patuloy mo sila, Panginoon, pagpalain, Panginoon, at Lord, ilagay mo pa sa aming mga puso, Panginoon, yung mas malawak pang pagkilos mo, Panginoon, ang asamin namin, O Diyos. So na nga, Lord, hindi kami babase sa aming mga lakas, kundi babase kami, Panginoon, sa lakas na binibigay mo, O Diyos. So na nga, Lord, you will supply all our needs according to your riches, Panginoon. Gamitin mo kami, Panginoon, bilang daluyan ng pagpapala, O Diyos. Anuman, Panginoon, yung mga bagay na nasa amin ay tunay ngang sa'yo, O God. Turuan mo kami, Panginoon, na magamit ito mightily and effectively ayon sa iyong pagkakatawag, O Diyos. Salamat, Ama, sa bawat pastoral na naglaan, Panginoon, na kanilang buhay, sa mga workers, Panginoon, na iniwanan ng kanilang pamilya, alang-alang sa pagsunod sa iyo, O Diyos. Lord, i-comfort mo sila sa mga oras na to, O Diyos, at tunay nga, Lord, na patuloy mong ingatan, Panginoon, ang lahat ng kanilang pinagkatiwala sa iyo, O Diyos. Salamat, Ama, sineselyohan namin ng banal na dugo ni Jesus, ang bawat prayer request ng aming mga kapatiran, O Diyos. Prayer request, Panginoon, ng aming mga elders, mga members, mga workers, mga leaders, Panginoon, naging Lord, yung mga kapatiran namin nakakaranas ng sakit, Panginoon, sa mga oras. O salamat, Panginoon, sa pag-normalize ng kanilang katawan at pagbabalik ng kanilang kalakasan, O Diyos. At umaasa kami, Panginoon, na isang araw ay makakasama namin sila, nagpupuri, Panginoon, at naglilingkod sa iyo. Salamat, Ama. Tunay nga, Lord, salamat sa buhay na punong-puno ng pag-asa, pag-ibig, Panginoon, at kapayapaan. Ikaw, Panginoon, yung maluwalhati sa buhay namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, maraming salamat po and God bless po.